Gagi, ano ba 'yan? May kuto yung mga ipinamimigay ng DSWD na ayuda. Di umano, ng mga na biktima ng, malakas na paglindol. O panoorin muna natin 'to ano, bago natin puntahan yung halo-halo nating mga content sa araw na ito na may kinalaman kay Ben Dalo, kay Erwin Tulfo, tawag dito, tingnan na lang natin 'tong pulpul na pulis daw na ito, yung pagkakadulas ni Jose Claire Castro, eto yung sa Bendalo na hindi naman daw pala, tawag dito, hindi naman daw pala talaga pinapunta yung mga 18 brave Marines, 'no, at tinerminate yung pagdinig ng House Siyaw na Blue Ribbon Committee ni Mr. Bendalegs ay Bendalo. Oh, panoorin muna natin 'to, ito daw yung ayuda, ha. Nangatag na nga lang ganig bugas ang Gagi may gobyerno. Gagi may kuto nga talaga, oh, 'yan, oh. Sa Ilocano, bukbok ang tawag diyan, gagi. Ano 'to, bulok? 11 hours ago 'to, na pinost. So, I'm assuming na ito daw yung pinamimigay. Rawa. Ang bugas nila, naikuto. Dagat ikilisan matay ng kuto. Dagat na lang daw ang kilis matud pa sa ilahan na nakakuha no. So nanghatag tod mayo pasalamat ta pero mo nanghatag na nga. Gagi, may kuto. Ngayon, ano ba 'yan? Grabe naman. Puntahan natin 'to muna. Itong si Senator Win Gatchalian, ang acting feeling Senate President, nadulas mga kababayan na buging. Nilaglag yung mga naratibo nila at ng kanyang mga kasamahan pala, hindi kasamaan. No ba yang Joseph? Oh, itong post na ito, wala na ho ngayon. Deleted na. Bakit nga ni? The two-thirds vote required to convict Vice President Sara Duterte is a constitutional mandate. It is not affected by any internal Senate leadership arrangement or dispute. Ay, ganun pala. Mangingibabaw pala yung konstitusyon. Ay, nako. Kaya pala dinalit eh. Pero ang pinagduduldulan nila, may rules daw kasi, di ba? Pero mauuna pala yung konstitusyon. Oh, again, deleted na 'tong post na 'to kasi nasunog, napaso, oh. Article 11, Section 3(6) of the 1987 Constitution states equivocally that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all members. Ganyan din sa Constitution, oh. Yan yung Constitution kasi, of all members. Ganyan din sa quorum. Ganyan din sa pag-e-elect ng pro tempore, Senate President, Sergeant at Arms, at Secretary. May all members daw. Ano ba yung all members? Ayon kay Gatchalian, with Senate's membership fixed at 24. Fixed pala yung 24. So, bakit sinasabi nyo ng basehan ninyo ng quorum ay 22 lang? Kasi si Bato nagtatago, si Jinggoy nakakulong. O bakit dito? Alam mo pala na yung Senate membership ay fixed sa 24 ayon sa konstitusyon. So bakit hindi nyo ngayon sinusunod yung konstitusyon pagdating sa sa quorum, pagdating sa pag-e-elect ng mga inagaw nyong mga posisyon. Basag na basag. The conviction threshold is 16 votes kasi nga 24. And it will remain 16 votes regardless of how many senators attend the trial. Ay, ganun pala yun. So, sa trial, applicable to. Pero sa quorum, sa plenary, hindi na applicable to. Huling-huli. Which block controls the chamber or who presides over the impeachment court? The pre-trial conference, nag-set pa ng pre-trial conference. Talagang ina-assert yung authority sa kanya. Bakit ikaw? Hindi ka naman Senate President. Acting ka lang. Aminado nga kayo na hindi nyo mapalitan yung Senate President. Kaya ang Senate President pa rin ay si Alan Peter Cayetano. Tapos nagsiset-set ka dito ng mga pre-trial conference na. Acting yarn.
Feel na feel, yarn. Grabe 'no? Oo, alam pala nila yung konstitusyon 'no? Tapos yung nung sila yung nag-power grab, hindi na alam yung konstitusyon. Ano ba 'yan? Ngayon, puntahan natin yung pagkakadulas ni Auntie Claire. Masaya 'to, oh, Music yesterday, Senator Alan pakinggan niyo mabuti ha. Peter Cayetano said that there are two operate chambers, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. Any reaction? What do you want to tell the senator? The president said there's only one upper chamber, and it is the Senate of the President. Ha? It is the Senate of the President? It's the Senate of the President. It's the Senate of the President. Wait, what? Ulitin nga natin. It is the Senate of the President. It's the Senate of the President. It's the Senate of the President. So may Senate yung President, may Senado yung Presidente. So tama. Si Peter Cayetano, Senate of the Philippines at Senate of Malacanang. So Senate of the President daw eh. Gagi, dulas na dulas. Ngayon, puntahan naman natin to. Halo-halo na talaga to ha. Eto, 'di ba sinasabi nila na tinerminate daw nila yung pagdinig ng House Yaw na Blue Ribbon Committee ni Senator Bendalo Erwin Tulfo dahil daw para asikasuhin daw yung mga biktima ng mga lindol, 'di ba? Biglang tinerminate eh, tinigil na lang. Hindi pala hearing yun. Consultative meeting pala yun. Ito daw pala yung rason. Nabahag daw pala yung buntot. Nawala yung betlog ni Bendalo. Oh. Staff ni Erwin daw ang umakyat doon. Sinabi doon sa, ewan ko kung sino, kay Attorney Baligod ba or kay Senator Robin. Sabi nung staff daw na, Sir, hindi na po hearing. Hindi na po hearing yung ginaganap sa baba, sir. Consultative meeting na lang. So, ito yung pinaka-interesting part. So, sir, kasi meeting na lang yon, you need not attend. Uy, sinabi pala yun. Pero bakit ang sinasabi nila? Sinabi daw pala yun. No need to attend kasi consultative meeting na lang daw yun. Tapos sinasabi nila na maganda sana, nandun na rin lang naman sila, nandito na rin naman sila sa Senate, bakit hindi pa sila dumalo? Pagkakataon na sana na magharap-harap ng mga akusado at mga nang-aakusa. 'Di ba? Pero mayroon palang ganito. Sinabihan pala sila daw na wag nang pumunta kasi hindi na daw hearing yun, consultative meeting na lang din daw. So, kung totoo ito, nagsisinungaling na naman si Bendalo. So, bakit kaya? Bakit kaya biglang tinerminate nga? Oh. You need not attend. So their presence it was discouraged. And narinig daw yun ng mga tao doon. May media kayo nakarinig? I don't know kung may media ba, basta narinig yun. Pero ang sinabi daw is, no, dadalo kami. Nag-insist pa sila, nadadalo sila, di ba? Nung sinabi na dadalo kami, dali-dali daw na bumaba yung staff ni Erwin. At doon na nag-terminate ng hearing. Nung narinig na dadalo na, pupunta na, wala na. Atras betlog na, terminate. O, ginawa pang dahilan yung naganap na lindol. Isinangkalan pa na yung dahilan daw para makatulong o mapagtuunan ng pansin yung mga biktima ng karumal-dumal at malakas na lindol sa Mindanao. Pero sabi nila pupunta daw sila. Siguro narinig nila na meron pang 14 ba yun? Oo, 14, tapos may 7 pa na susunod na ibibigay daw nila yung mga pangalan at pwede daw nilang patawag. Naku, Diyos ko. So, House Yaw. Kung totoo to, nagsisinungaling na naman si Mr. Bendalo Erwin Erich Sylvester Tulfo. Diba? Gagi. Ano bang karumal-dumal tong mga nangyayari? Mga sinungaling eh. Siguro nung narinig nila na meron pang mga ibang personalities, mga ex-bodyguards ni Saldico na magsasalita at maglalatag pa ng mas marami pang ebidensya, teka, wag muna, teka lang, terminate. Puntahan naman natin to kasi nagba-viral to ngayon, no? So may nag-aamok dito, eto yung police.
parang pagkasaba lang ng baril, hirap na hirap na. So kaya tinawag na pulis patola 'tong mga 'to. Oh. Ito yung nag-aamok, oh. May itak. Hinahabol yung mga pulis, tapos pumasok. Wala, pumasok na to. Ano ba to, eskwelahan? Wala, may nag-warning shot. Huwag kayong magwa-warning shot. Bakit? Magagalit si Rapi Tulfo. Galit na galit siya sa nagwa-warning shot. Natatandaan nyo yun? Na-content din natin yun. Na galit si Rapi Tulfo kapag may mga pulis na nagwa-warning shot. Ayaw daw niya yun. Gagawin daming warning shot yun. Dapat isa lang. Ay, gagi, pinutukan. Tapos, hindi tinamaan. Di 2.5 metro na lang yung pagitan, hindi pa tinamaan. Gagi. Eskwelahan yata. Mga bata, tsaka na. Oo nga, eskwelahan. Ulitin natin yun, ha? Ulitin. Yan o, nandyan o, pinutukan o. Oo. May recoil, pumutok talaga. Ulitin natin, ha? Oo. Yun, pinutukan. Yan o, harap-harapan, hindi pa tinamaan. May magagalit na naman na Senador Tulfo dyan. Una, nag-warning shot kayo. Pangalawa, tutok na, oh. Tsaka hindi ka naman ikaw yung inaatake. Pero naiintindihan ko naman na kailangan nilang, pigilan na, barilin. Okay? Kasi pupunta na sa eskwelahan eh. At this moment, hindi ko alam, baka wala pang nasasaktan to. No? Pero parang pumasok na sa eskwelahan, kaya medyo trinay na pigilan na. Gamitan na ng gurgor. Pero hindi tinamaan. Naku, Diyos ko. Oh. Mga bata, tsaka na. Wala ka lagi maigo. Bumalik, oh. Gawas, gawas. So yung susunod na video dyan, pinutukan ulit. At saka, I think nadali na. Hindi ko na ipapakita yun, no? Baka maano tayo sa YouTube. Pero pinutukan na marami pa yatang nasa mga tao sa paligid. Hindi ko lang alam, no, kung paano yung putok na ginawa. Basta, na-neutralize nila yung nag-aamok, yung nagmamaoy. So anyway, yun lang yung mga balita. Gusto ko lang mag-catch up tayo, no, kasi medyo matagal tayong talagang hindi nakapag-content dahil na-busy tayo sa trabaho. Paki-like naman yung video, guys, at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pa-subscribe na rin. Libre lang naman yan.